Okay, so discuss naman natin itong prop beam na to, loaded with uniformly distributed loads. Okay, so we are asked to calculate the reactions at the support. So dito sa vertical support B, roller, and yung fixed end sa A, so we have moment, then vertical, and syempre wala na yung horizontal, no? Since wala namang, wala namang externally applied na horizontal force. And ito gagamitin natin for checking. Okay, so given value na, lagyan natin ito ng values, syempre. Yung W dito, yung uniformly distributed load, lagay natin as 22 kilonewtons per meter. And then, ang length ay 10 meters. Okay, so we're asked to solve for these values. Meron tayong reaction at A na vertical, meron ding moment, and meron ding reaction sa B. Okay, buto mo duplicate. Okay, so ayan. Pangalan natin tong RA. So, pangalanan natin R sub B. Or i-read ko na lang din. R at A, R at B. Then yung moment at A. Siyempre moment at A na lang. Kasi magdi-DIM tayo. Solve natin to using, DIM and AMM. Grabe. O, sige. So, DIM muna tayo. Since kailangan natin yung equation ng curve or yung elastic curve bago tayo mag-area moment. Anong gagawin dito? As is na lang muna siguro natin. Saka na lang natin palitan yung values na yan, no? Okay. So, sige. So, lagay tayo ng distance x. So, magsa-start tayo sa right para mas madali. Di mo kailangan kunin yung mga moment, di ba? Di mo kailangan yung kunin yung sa fixed end. Ayan. So, we will have this value as x. Okay? So, ayan na. Anong ulit yun sa DIM? EI y double prime is the moment. Okay? So, positive natin yung pinapangiti yung beam. So, yun yung RB. RB times X. Constant naman kasi to kung given man yan, di ba? So, as is na lang muna natin. RB times X. Then minus what? W, 22 times X times X over 2. So, minus yon. W na 22 or parang i-derive na lang natin, no? Sige. Sige, lagyan na natin value. 22 times x over 2. So, maging x squared over 2 na yan. 22 times x squared over 2. Okay? So, yan lang. Yan lang ang kailangan natin. So, simplifying, that will be, lipat ko nga to. Ganyan dapat. Ay, nag-flip. Okay. So, EIY prime, y double prime rather, I will be RBX minus 22 divided by 2, 11x squared. Okay, di pa tayo nag-integrate niyan. Yung RB kasi kailangan nating i-express in terms of no? In terms of, ano bang gagawin natin dito? Pwede tayong mag-summation of moments. Constant naman kasi yan siya. Ano ba yung RBX dito? O, nakabase siya sa, yung RBX, ano ba RBX natin dito? Yung nasa roller na part, R1 yan. Nakadepend siya sa W and sa length lang. Hindi siya nakadepende sa X distance. So, walang mangyayari dyan. Constant lang din naman yan. So, tuloy lang natin. So, that will be EI Y double prime, no? So, pag integrate natin yan, integrate ang kapal.
integrate. So this one will be EI. Wala ka, nawawala na talaga. Nako. EIY prime na lang to. So that will give us dito sa right hand side, RB. May x squared over 2. Hopefully, okay na sa sa integral calculus. Then minus 11 times x cubed over 3. Siyempre, nag-integrate ka, plus C1. Okay. And then, ang gagawin? Masisimplify ba yan? Okay na yan? Copying ko na lang, kasi yan yung sa equation na yan ng slope. Hindi na yan masisimplify further eh. So, asterisan ko na dito. Since mag-integrate na ulit ako para makuha ko yung equation ng tag dito. Equation ng deflection na. O yung elastic curve natin. So that will be EIY. Integrate mo na yung left hand side. So this one will be RB. Erekta ko na to ha. Magiging x cubed, di ba? X cubed, then 3 times 2 magiging 6. Then minus 11, x to the fourth, and then 4 times 3, 12. Plus C1x plus C2. Okay? Okay na yan. Yan na yun. Simplified naman na yan, di ba? Okay na yan. Gagamitan na yan natin ang boundary conditions. So for the boundary conditions, so dito tayo nagmula. So when x equals 0, ang y natin deflection ay 0 since may support dun. Okay, so deflection equation. Ito yung mauuna natin magamit. Okay, so that will give us y prime 0, x equals 0, x equals 0, x equals 0. Therefore, C2 equals 0. Yun yung mapapalabas natin dyan. Then, another, tatlong boundary conditions to. At x equals length 10. 10 ba yun? At x equals 10, y ay 0. And also at x equals 10, y prime is also 0 since fixed yun. So, tatlong boundary conditions to. X equals 10 ay y equals 0. Okay, so substitute lang ulit natin. So, ang y ay magiging 0 raw. 0. Ang x ay magiging 10 to. Okay, magiging 10 to. Okay, magiging ano to? Times 10 cube. 11 times 10 to the fourth. And syempre, wala na to. Ayan. So, this one, C1 times x, C1 times 10. So, dapat may masasolve tayong value ni C1, ano ba? Ni C1 na naka in terms of RB. Okay, tama. Simplify nga natin to. Ano ba mangyayari dito? So, C1 that will give us, ito magta-transpose doon, 11 times 10 to the fourth. Laki naman, no? Over 12. Over 12. 11 times 10 to the fourth over 12. Lipat doon. Ayun, constant lang kasi siya eh. Okay. Pero i-divide ko na yun by 10. I-divide ko na by 10. Ay, nangyari. 11 times 10 to the fourth divided by 12 times 10. So, yun, 2,750 over 3. Yan yung constant. Yeah, C1 na yan. C1 equals, pag nilipat ko, yung 11 times 10 to the fourth over 12, divide ko by 10, 2,750 over 3. 2,750 over 3. And then, ito, ma-minus ko. Minus ano to, 10 cube. 10 cube over 6. 500 over 3. Pero naka-RB yun. 500 over 3 RB.
Ayan. Then, another boundary condition at x equals 10, y prime is also 0. Diba? Slope yun eh. Ito yun banda. Ayan. So, y prime ay 0 when x equals 10. So, dito pala, masasolve din pala natin. Oh. Mag 2 equations to unknowns tayo dito sa C1RB. So, masasolve na natin. 2 equations to unknowns tayo dyan. Y prime 0. Ang x magiging 10. Ano yun? 10 squared ba yun? X squared yun, di ba? Ito may x cube. Magiging 10 cube to. Ayan. So, pwede pala mag 2 equations to unknowns dyan. Dapat pala inayos ko yun dito. RBNC ang masasolve natin. So, ito magiging 0. So, that pala inas-is ko na lang to. Naka-0 dito. So, this will be 100. 10 times 10. 100 over 250 RB. Minus, ayun. So, ano yun? 11 times 10 cube all over 3. 11,000? Ba't ko naisip yun? 11,000 over 3. Ano to? Constant pala to? Okay. So, lipat ko na lang siya dito. Constant pala siya. Kala ko yung coefficient yan ni ano. Coefficient yan ni C1. So, equal to. Ayan. So, negative maging positive plus C1. So, ayan na. Ito na, RBC1, RBC1. Pwede ko to ilipat dito. Pag ganyan, RBC1, maging positive na rin yan. So, RB plus C1 equals ito. O, ganun. Nais ko lang. This is our equations na. Equation 1 and equation 2. Masasolve na natin yung RB and CC1. Mode 5 2 na lang. Mode 5 1 pala. 2 equations to unknowns. Coefficient ni RB, 500 over 3. Okay. Tapos, coefficient ni C1 ay, wala pa nga eh. C1 ay C. C1 ay 1. Tapos, ang constant ay 2750 over 3. Mali ako ng pindot. Yung susunod, coefficient ni RB ay 50. Tapos, coefficient ni C1 ay 1. Coefficient yung constant ay 11,000. Sobra. Divide by 3. 11,000? Divide by 3. So, ano yung sagot? Ang tagal ah. Ano yung nauna? RB? So, negative pala siya. Tama ba yun ako? Ay! Y prime RBX squared over 2 minus 11x cubed over 3 plus C1. Okay. Tama ba yun? Ito naman yung C. Yung RB yung ano? Mali ba yung RB natin? Ang napalabas kong RB ay, baka na mali ako ng input. Hindi naman. Ang expected kong value sa RB ay, ito nakuha ko sa ano? Sa 82.5. Given na may 22 kilonewtons ka. Sige nga. Yan, 82.5. Malapit dapat dyan. Dali ba ako? Ulitin ko ah. Careless na naman eh. Okay. So, ito yung 500 over 3. RB.
Then, ay, putek. Nawala ako dito. 10 to. Kaya pala. Careless, careless. Coefficient ni C1 ay, may 10 ka dyan, oh. Yan, kaya pala ang tagal lumabas. Dapat mabilis lang yun sa calcul, eh. Okay, so Tito, tapos ito ay 2750. Pay na kaya yan? 2.5. Hindi pa rin. Mali ba? Mali ba ako ng tingin? This one is 10 cube over 6. Ayun nga siya. Tapos plus 10c. Okay, tapos pag tinranspose ko yan doon, magiging, ito ba yung 11 times 10 to the fourth? Divide ko by 12. Then, isunod ay 100 squared, 10 squared, 100 divided by 250, RB, tapos plus C1, then transpose to 11,000 divided by 3. Wait lang. Let me double check. Ay, ito. Ayun na. Nangyari kanina. Nangyari kanina. Nagloloko na naman. Na-encounter niyo ba yun? Pag na-encounter niyo ba yun? Nangyari kanina, anong na binago ko? Nakalimutan na anong binago. So, yun na yung tama, RB. Tapos yung C1. Ayan, tama yung RB natin. Yay, 82.5. Reaction yan. So, kilonewton yan. Reaction yan eh. Tapos yung C1 ay, kailan ba natin yan? Sige na. Negative 1375 over 3. Negative 1375 over 3. So, paano yung unit nito? This one is kilonewton. Saan ba ibenta? Unang integrate yan, di ba? O, kahit yun lang tandaan mo, unang integrate. So, moment yun, in-integrate mo. Di kilonewton meter squared from kilonewton, unang integrate, kilonewton meter squared. Tama ba? Kasi nakaano tayo dito eh. Kilonewton per meter tayo dito. Meter. Okay, tama. Yay! So, ayan na yung RB. Then, paano mo na masasolve yung iba other reactions? Eh, di statics ka na dyan. Kasi, di ba, ang prop ay statically indeterminate to the first degree. Kasi 1, 2, 3, 4. So, for unknowns, tatlong equations of equilibrium lang. Given na nakuha mo na si RB, so, makapag-statics ka na dyan. Okay, so mauna nating makuha dyan ay si what? Yan, summation of moment about A, base statics na to. Summation of moment about A is yung moment at A. Ayan. So that will give us moment at AI simply. Ito, positive, RB. Ano yun? 82.5. Yung RB na nga lang. RB times yung buong length na yan. RB times 10. Minus RB times 10. Then minus W. Tapos times 10 times 10 over 2. Alam naman yun, no? W times 10 times 10 over 2. Yun na yun. Minus. So that will give us moment at AI simply. Yung RB natin, 82.5. Lagay na nga natin. Nangyari talaga kanina. Di ko napansin. Panoorin ko na nga lang. Ano ba yung mali kong input? Kasi ganyan eh. Na-encounter ko yan eh. Yung parang naka-careless ka lang. Naka-careless ka. Tapos akala mo tama yung na-input mo nung una. Pero hindi pala. May mali talaga. May mali ka sa input mo nung una. Di mo lang napansin. Kaya ngayon, since recorded, makikita ko. Sana ako nagmamali nung una. Okay, so that will give us, okay na, 1375 over 3. Nisulat ko naman, oh. Okay. So, goods na tayo dyan. Balik na tayo sa comp. So, 82.5 times 10 minus 22 times 10 squared over 2.
Nagbalag na talaga ang calculator ko. So, negative 275. Oh, which is a negative moment. 22. Moment at ay negative 275. Unit niyan ay kilonewton meters. Ayan. And finally, by summation of forces along vertical equals 0. So, yun. RA plus RB. RA plus RB equals W times L. W times L. Ano yung WL natin? Ang WL natin ay 22 times 10. Okay, so meron na rin tayong RB. So makuha natin si RA, 82.5. So may makuha na tayong value ni RA, which is nothing but 220 minus 82.5. That is 137.5. 137.5 kilonewtons. Yay! Ayan. So, ayun. Pwede natin i-check. Ito, pan-checking, oh. Oh, pag ganito, pag i-check mo siya, oh, yung R1, yung malayo, 3/8 ng WL. O, yung malapit, yung nasa fixed, syempre, mas mabigat yon. O, 5/8 WL. Ganun lang, 3/8, 5/8 lang yan. 3/8 ng W, 22 times 10. O, ito yung mas mabigat, 137. Ano ba to? 3/8 ay hindi pala mabigat. 32.5. Ang mabigat ay 5/8. Yung 137.5. Hmm. Parang 1,375 ba? Ganyan. Okay na yan, oh. O, paano yung moment? May nakalagay ba? Max to eh. Ito nga rin ba yun? O, yan na yun. WL squared over 8. Yan na rin yung moment sa ano. Max, oh. Max. Nandito. May moment din tayong positive. Ayun, M1. 9/128 naman yun. Pag negative, prop beam, 1/8 WL squared. 1/8. Okay, so 1/8 lang, pero naka-square lang tong length. And voila, 275. So that's it by using double integration method. So sundan naman natin, gawa naman natin yung by area moment method. Okay, sige. That's for our next video. Thank you.